Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa Bitcoin ETF approval, kung saan ay ayon po sa isang analyst ay hindi raw po ito magiging isang sell the news event. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay speculation is stirring within the crypto community regarding the anticipated decision on the Bitcoin exchange traded fund this week. ARK21 shares awaits a decision on Wednesday, intensifying discussions about the potential impacts of both approval and denial on Bitcoin's price. Kaya ayan, halos lahat na ay nag-anticipate na po sa magiging desisyon dito sa Bitcoin Exchange Traded Fund. Predictions vary with expectation of price increase upon approval, potential declines for both approval and denial. However, one analyst questioning the rationale behind people shorting Bitcoin before the decision. Kaya yan po yung mga kaganapan ngayon sa nalalapit na approval ng Bitcoin spot ETF. May mga nagpre-predict kung gaano kataas yung aakyatin nito at kung ito ay magkakaroon ng approval, at may mga nagpre-predict naman kung gaano yung kababa yung kanyang ibabagsak kung ito ay magkakaroon ng denial. Kaya may mga nagshort na rin po ng Bitcoin. Debate ignites over Bitcoin ETF approval. On X, crypto commentators are debating over the potential impact on Bitcoin's price following the anticipated decision from the United States and Exchange Commission. The SEC is set to provide a decision to ARK21 shares regarding its spot ETF application on January 10. The deadline for other asset managers follow shortly after. Kaya yan, sa January 10 po ang deadline ng approval po ng magiging approval po ng SEC. Kaya yan, Alex Becker explains to his 922,000 followers on X that the reason that approval of a Bitcoin ETF will not lead to a sell the news event. He explained that if anything it is just opening up the asset to a lot more wealthy individuals. Furthermore, these individuals may have never invested in crypto otherwise. This is due to the untraditional ways of doing it, like an exchange as opposed to the stock exchange. Yan po yung kanyang aktual na sinabi rito. It allows the biggest money holders in the world to actively invest in a way that is comfortable and easy for them. Kaya ayan, ayon po kay Baker ay si Alex Baker ay siya po yung nagpaliwanag sa kanyang mga napakaraming followers na ang Bitcoin ETF ay hindi raw po ito magiging sell the news event. Kaya ayan, maliban pa rito ay sinasabi niya rito na ito lamang daw po ay magbubukas, ang asset na ito ay magbubukas pa para lamang po sa mga mayayamang tao. Kaya yan nga yung kanyang sinabi rito. At the time of publication, Bitcoin's price stands at $44,239. Bitcoin ETF uncertainty among commentators. Meanwhile, engineering lead at Swan Bitcoin, Dan Webb, points out that even if the price does decline, if the ETF is approved, the downside will not be as extreme as the potential upside in the event of positive news. And what is the risk of being short Bitcoin going into this week? Even if the ETF gets approved and it's a sell the news event, what's the potential upside for shorts? 5 to 10% assuming no leverage. Kaya yan naman po yung mga nag-short. Mati Greenspan, the founder and CEO of Quantum Economics, told BN Crypto earlier this month he believes SEC Chair Gary Gensler is unlikely to want to disappoint his allies by approving an ETF. I doubt very much that Gary Gensler is going to approve any kind of crypto-related ETF. I think if it's within his power, he's going to do anything he can to delay the crypto innovation in favor of the big bankers that is beholden to. Kaya yan po ang pananaw ni
Ginoong Matty Greenspan dito na mukhang talagang kung pwede hanggat sa maaari ay i-deny daw ni Gary Gensler, ang SEC chairman, ang pag-approve sa mga ETF. Ayan, ang sa madaling salita ay ang crypto community po ay naghihintay po sila sa isang inaasahang desisyon. Ayan, patuloy po na inaasahan po sa magiging desisyon or dito sa Bitcoin Exchange Traded Fund. Ayan, ngayong linggo po na ito. Ayan, napakalapit na po. January 8 na po ngayon. 2 araw na lamang po ay deadline na. January 10 po ang deadline. Ang mga predictions po ay iba-iba po talaga. Ayan, hindi po magkakapareho yung mga predictions. Kaya may mga umaasa na tataas ang presyo kapag naaprubahan. At yan, meron din pong nag-i-speculate na mukhang madi-disapprove. Yan. At ito ay babagsak. Yan kapag magkakaroon ng denial. Ang SEC po ay nagtakda na rin na magbigay ng desisyon sa ARK-21 shares tungkol sa aplikasyon nito ng spot Bitcoin ETF ngayong January 10 na rin po yan. Sa oras ng nailabas po ang balita na ito ay ang presyo ng Bitcoin ay nasa $44,239. Ang iba't ibang mga commentator ay nagpapahayag po ng kanilang mga saloobin tungkol sa mga inaasahang magiging desisyon na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-i-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-i-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.